Sa Hermosa, Bataan ng mga kalalakihan tila may panata. 6 na araw kada linggo dumadalo ng walang palya sa iligal na tupada. Sa loob ng ruweda, nakatuon ang mata ng mga pumupusta. Para sa bakbakang simulat sa pulpa lang, nakahanda na ang manok nila. Matuguman ang sagupan, hindi ito iniinda ng mga sumusugal sa kapalaran. Matagal nang nakaukit sa kulturang Pilipino ang pintakasi o sabong. Kaya naman marami ring sabongerong naging mga panatiko kasi hodang ubos biyaya ang ginagawang pagtaya. Pero sabi nga nila, lahat daw ng sobra masama, lalo na ang tupadang hindi na nakatutuwa. Wala na nga permiso, overstaying pa ang ginagawa. Nakuha ang kapal na mukha. Sa barangay Tipong sa bayan ng Hermosa, lalawigan ng Bataan, halos 1 taon na raw namamayagpag ang isang sabungan at dinarayo ng mga parokyano. Yun nga lang, ito raw ay pinapatakbo ng walang permiso. Time na rin na na-raid yung sabungan na yun dahil walang permit. Pagkatapos nga nun, sinubukan nila Kap na ilipat nila tupada nila doon. Kahit walang permit, nag-operate sila. Kaya nga ang pansin ng ilan, isang Kristo ang binibisita ng mga sabongero tuwing araw ng linggo. Ay sus Ginoo! 200 to 300 person. Pag Sunday na, may pumupustang 10,000, 5,000, 15,000. Sa dami ng tao, kayang-kayang ipusta. Roll surveillance video! Sa labas pa lang kung saan ginagawa ang tupada, makikitang daksana ang mga animoy loyalista. Ang ilan sa kanila, pit-pit pa ang mga pambato sa ruweda. Armado ang kanyang-kanyang manok ng matatalim na sandata. Sa tarangkahan, kapansin-pansin na sinisingil ang mga pumapasok na parokyano. Bali, yung entrance fee nila, pagka regular day, 50 pesos. So pagka Sunday, nasa 60 pesos. Naidokumento rin ng investigador ang tila organisadong operasyon ng inireklamong tupada. Sa pula man o sa puti, sa meron o wala, simula na ng taya. Kanya-kanyang pampato ang mga sabongerong naghahangad na umuwing panalo. Oops! Zoom in video. Aba naman, sa bandang ruweda may guest of honor pa. Walang iba kundi ang kapitan ng barangay na kinilalang si Felizardo Sablaon. Si Kapitan Sardo ang nag-ooperate nito at siya mismo ang tumatayo sa harapan para mamuno sa sabungan. Namumusta siya, sila rin yung may hawak ng mga pera sa kaha. Naka-3 terms na siya sa pagiging kapitan niya. Ang sipag naman ni Kap, kahit araw ng linggo, umaariba. Kaya ba hindi mo maibabalato ang tupada dahil ikaw ang puno nga bala? Iba ka! Pero hindi lang pala tuwing araw ng linggo nag-o-operate ang inireklamong tupada? Alis araw-araw. Bali, Sabado lang ang wala nilang sabo. Hindi yata uso sa kanilang pahinga. Binalikan namin ang sabungan ng ilang pang araw. Aba, ang mga sabungero tila walang pahinga at ang kapitan de barangay, never absent, always present. Basta may sabong, hindi siya missing in action. Aba, at ano naman kaya ang ginagawa ng sasakyan ng barangay sa labas ng sabungan? Sa dalas daw ng sabong, yamado na raw ang tupada sa kinikita mula sa mga sabungero. Pero ang siste, ang batas naman kontra iligal na tupada ang nadedeado. Per municipality, they are entitled to one cockpit arena. Yung population na dapat ay 100,000. Tapos it should be held lang at least during Sundays or holidays. May mga exceptions din siya. And within 3 days lang at least sila nag-ooperate. Ano kaya ang meron sa barangay Tipo? Araw-araw, pista? Sa pagsisiyasat ng investigador, kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Hermosa sa Bataan na walang kaukulang permisong naturang tupada sa barangay Tipo. Sa tagal na nilang walang permiso, ang mga promotor ng tupada ang tiyak na limado. Wala kasing report na nakararating sa amin na may nag-ooperate nga sa Tipo. Pero kung titingnan mo kasi, ang bayan ng Hermosa, ang kanyang mga barangay ay layo-layo. Lalo yon, medyo list siya sa ruta na dinadaanan ko. As para sa inyo, matagal nang nakasarado yon. Ilang araw bagong nakataktang aksyon ng mga otoridad para mapatigil na ang operasyon ng iligal na tupada. Isang text message ang umano'y kumalat sa bayan ng Hermosa. May kumalat na text, pinainturo sila ng mga pulis dahil daw re-raid din sila ng araw ng Sunday. Ang operasyon kontra iligal na tupada, mapupurnada pa yata. All units, go.
Susunod, sa pula sa puti, mailap na tupada, mapahinto pa kaya? Yung gagalaw. At mamaya po, Ang mga planters o ang mga manananim ng marijuana sa Benguet ay gumagamit ng ibang estilo at estratehiya sa mga panahong ito. Karamihan sa kanila ay nagtatanim na doon sa mga gilid ng mga bangin na kung saan napakahirap o imposibleng abutin ng mga foot patrol na nagsasagawa ng eradication.